Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Alam nyo ba mga kaibigan na nakikita ko, no, ay nais na pong ituwid ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga pagkakamali na kanyang ginawa. Kaya lamang napasubo na siya. Nandoon na siya sa punto na kung saan ay hindi na niya maaaring bawiin yung mga bagay na nagawa niya kasi mapapahiya siya at ang kanyang pamilya. Kasi alam naman natin, no one is above the law. Pero wala na kasing ligtas, no, ang mga opisyal ng gobyerno sa nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Habang tumatagal ay unti-unti, no, nalalaman, lumilitaw ang katotohanan. At syempre sa pagtagal po ng panahon na nandoon po sa ICC, si former President Rodrigo Roa Duterte ay may mga pangyayari, may mga bagay na natutuklasan tayo about the leadership of the President Bongbong Marcos Jr. Kumbaga kainaman na, nandyan na yan, kailangan na nating panindigan. So kahit na alam ng kanyang mga cabinet officials and secretaries, kahit na alam po ng mga abogado niya yan, no, even Minardo Guevara, no, Solicitor General, nung nakaraan, 'di ba, itinanggi na niya at ayaw na niyang ipagtanggol ang mga cabinet officials, mga executive officials ng Pangulo kaugnay po doon sa pagkakadakip ni President Duterte. Bakit? Kasi alam niya alam ng Solicitor General na hindi niya kayang ipagtanggol ang mga obvious na ginawa kay former President Duterte. Kaya sabi niya, hindi na ako papayag na maging abogado ng gobyerno. So dahil nandito na, naganap na, panindigan na. Ito ang hakbang ng gobyerno sa kabila ng mga kabilaang protesta o peace rally ng mga Duterte supporters. Kasi ganito yan, kung babawiin nila at papauwiin si former President Duterte, ay para na rin nilang inamin, no, ang kanilang pagkakasala. Matatamaan ang kanilang mga ego, no, kung babawiin nila ang Pangulo. Okay? So, I don't know if you agree with me, mga kaibigan. Whether you're a loyalist or whether you're a Duterte loyalist or supporters. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ikaw ay negosyante and nagdedeposito ka ng pera, malaking halaga ng pera sa isang bangko. Okay? And then andun na, nakadeposito na. Ang tanong dito mga kaibigan, pwede mo bang utusan ang kahit sino sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, pamilya na mag-withdraw ng malaking halaga? Kahit na magbigay ka pa ng authorization letter, kahit magbigay ka pa ng special power of attorney, ay hindi yan pagbibigyan ng bangko. Kahit ngayong joint account, no, kailangan pa rin ng approval mo. Kailangan pa rin ng iyong consent kung magwi-withdraw ang iyong kasama sa joint account. Okay? So ano po yung relasyon nitong paliwanag ko sa inyo? So ibig sabihin, pera ninyo yung i-deposit sa bangko, pangalan ninyo yung nandoon sa cheque, doon sa pera. Therefore, kayo lamang din ang mayroong karapatan na makapag-withdraw ng pera ninyo. Okay? The same din sa nangyari kay former President Duterte. We all know that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala rin po silang ginawang kautusan, maging ang Interpol
ay wala rin pong kautusan na hulihin si former President Duterte. Ano po ang nangyayari at nakita natin? During the Senate probe na ginawa ng chairperson ng Committee on Foreign Relations na si Senator Amy Marcos, natuklasan niya na si Pangulong Duterte ay isinurrender ng administrasyon sa ICC. Ibig sabihin, walang utos ang ICC at ang Interpol. So, ginawa ng administrasyon, isinurrender ang Pangulo. Mayroong mga planong ginawa kung paano ito mangyayari at yun ay nabulgar dahil sa katabilan ng bunganga ni CIDG Director Nicolas Torre III. In fact, 80 pages ito. Okay? Ganon din po yung naging revelasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kasama si Pangulong Marcos Jr., Eduardo Año, Gibo Teodoro. This is a group effort, ika nga. Tapos, kasama doon yung pagbaba ng airport, no, ng eroplano sa NAIA patungo sa Villamor Air Base hanggang sa ICC. Kasama po si Ambassador Lacanilao. So, ibig sabihin, planado yung ginawa nila kay former President Duterte. So, kung titingnan ninyo, noong nakaraang interview ni Attorney Nicholas Kaufman, matapang nitong sinagot ang isang tanong at sinabing, nasa Maynila ang totoong prosecutor sitting in his palace. At sabi pa ni Attorney Nicholas Kaufman, he is the person who threw the president over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor in his political campaign. So kung iintindihin ang huli nitong sinabi, parang ginamit ni PBBM ang opisina ni Karim Khan upang magmukhang ICC talaga ang nagpahuli kay former President Duterte. My personal opinion at alam ito ng mga nasa corporate world o mga nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya, ICC chamber was rented by PBBM as a co-working space. So parang ang nangyari dito, ang ICC naghahanap sila ng mga possible na magiging kliyente nila, magiging iimbestigahan, and wala pong mga sapat, no, na kaso na kanilang hahawakan. Kasi lahat po, no, marami po doon sa mga idinulog na kaso sa ICC, pinauwi at the end of the day yung mga akusado. It's because of jurisdiction problem at yung iba pa po ay iba't iba pa pong mga problema. Wala pong basihan, walang mga ebidensya laban doon sa mga isinumbong. So parang ang nangyayari dito ay ginamit ni PBBM yung prosecutor ng ICC na si Karim Khan, no? Pero ang totoo doon ay si PBBM mismo ang prosecutor. At yung opisina ng ICC ay parang naging co-working space. Okay? So parang pinarenta lamang ng ICC ang tribunal kay PBBM. Bakit? Kasi kung mapapansin ninyo, tahimik ang ICC, hindi nagsasalita, hindi naglalabas. So ibig sabihin, para siyang pinaupa lang nila yung opisina. Kailan ba nagsalita si Karim Khan? Hindi nagsalita si Karim Khan ever about the case of Duterte. No? Hindi siya nagsalita. It's because pinagamit o ginamit yung kanyang opisina. Okay? So, tingnan ninyo mga kaibigan, nag-file ba ng interim release ang kampo ni President Duterte? Hindi, di ba? Kahit anong husay ni Attorney Nicholas Kaufman, Attorney Dov Jacobs, hindi sila nagpa-file ng interim release. Bakit? Hindi naman ICC yung nagpahuli kay President Duterte. So, bakit sila mag-a-apply ng interim release?
no? Hindi dahil hinihintay nilang magdesisyon si PBBM na bawiin at pauwiin sa Pilipinas. Malinaw na ito ay isang grand political agenda na hindi naging matagumpay. Sabi nga ni Attorney Nicholas Kaufman. Bakit nasabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi naging matagumpay? Kasi nga, nung nakaraang eleksyon, nakita natin yung resulta ng mga boto ng mga tao. Okay? So, nakita natin yung pagbagsak ng rating ni President Marcos. 'Di ba? Naging 32%. So, yung mga kanyang mga alyansa ay natanggal. No? Yung kanyang posisyon, yung kanyang partido ginamit po ng ibang mga tumatakbong senador. Tapos nung nanalo na, kumalas na. So, hindi naging matagumpay. And then, nanalo lahat ng Duterte. Pangalawa, yung Senate ay naging Duterte block. Ibig sabihin, lahat ng mga Marcoses, yung favor kay Marcos, nawala sa Senate. So, ibig sabihin, 100% kung ang impeachment against BP Sara ay number games na tinatawag, talo na. No, ibig sabihin hindi na matutuloy yung impeachment kasi Duterte block na ang Senate. So, ngayon ay nanganganib na mawala ang House Speakership o mapalitan. Ngayon, ito yung pinakang alas na pinangahawakan ng administrasyon. Kapag napalitan ang House Speaker na si House Speaker Martin Romualdez, dapat para mailigtas ng administrasyon yung kanilang pangalan, yung kanilang credibility, yung kanilang pangalan, no, yung kanilang ginagawa, maitago. Dapat ang pumalit kay House Speaker Martin Romualdez ay kaalyado nila. Kaya nga pinalitaw nila, pinaingay nila si Congressman Toby Tiangco. Pinaingay din nila yung pinsan ni BBM sa Ilocos Norte na na isang congressman. Pinaingay din nila yung congressman from na si Benitez. So, payag si Romualdez na mapalitan siya, pero ang ipapalit dapat ay kaalyado lang din. Kasi bakit? Kung ang pumalit kay Romualdez ay si Congressman Pulong Duterte, panigurado, itutuloy na ng Duterte Youth Party List yung impeachment complaint that they filed against BBM. Okay? So, yun po yung sinasabi nila. Okay? Yun yung nakikita natin dito. So, dahil mai-impeach na, dahil na, halimbawa, fast forward, naging si Pulong Duterte yung maging House Speaker. So, susunod na yan, impeachment na against BBM. Okay? So, kung titingnan ninyo yung legality ng pangyayari, no, yung constitutionality ng pagpapile ng impeachment complaint ng Duterte Youth Party List, marami yung question, nag-file sila few days bago mag-election. Alam naman yan ng Duterte Youth Party List na election, sino yung magbabasa ng complaint nila against BBM? Wala, di ba? Ang purpose noon ay nagte-test lamang sila, sinusubukan lamang nila at nais nilang ipakita na hindi lahat ng kongresista ay mukhang pera at maaaring mabayaran. So, nakita natin natunghayan natin, aware tayo doon sa pangyayaring bayaran. Sa pagpirma pa lang ng 240 kongresista, no? Pumirma sila doon sa impeachment. So, sabi nga nila, akala nila meeting lang daw 'yun, attendance lang daw 'yun. Sabi nila mawawalan ng proyekto kapag hindi sila pumirma to impeach BP Sara. So, 'yun na nga nangyari. Dahil nga palpak yung plano ng administrasyon, ito yung kanilang mga ginawa, no? Pinaingay, tapos pinag-resign itong mga cabinet officials and secretaries, and so on so forth. Okay? So, ito ang tanong dito, kung mapapauwi ba si Duterte sa Pilipinas. Okay? So,
Ito po yung sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman. Kailangang ma-meet ang mga certain conditions bago mapauwi o ma-release si Duterte. Dapat may isang state party na handa siyang tanggapin, ngunit mangangailangan ito ng mabigat at matinding diplomacy o maayos at malinaw na komunikasyon. Kung iintindihin ang naging pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, kung mayroon daw bansa na handa siyang kupkupin, ay pwedeng paalisin sa ICC si Duterte, subalit kailangan ng diplomacy sa bansang pupuntahan nito upang pumayag na ito ay tanggapin o kupkupin. Halimbawa ay Amerika o China o kaya Japan. Basta't willing silang tanggapin si Duterte. Pero dahil si Duterte ay isang mahusay na diplomat at tutol sa mga conflict, alam niyang magdadamdam ang isang bansa kung pipili siya ng kahit isa sa mga ito. So halimbawa, tanungin siya, saan siya pupunta? Amerika ba? China? Japan? And so on and so forth. So panigurado, walang pipiliin si Duterte dahil ayaw niyang magdamdam ang bawat bansa. Kaya ang hihilingin niya ay makauwi sa Pilipinas. No? Alam natin yan. Okay? So kung matatandaan ninyo, noong nasa Japan siya, tinanong siya ng isang reporter kung ano yung mas mahal niya. Japan ba o China? Pinapili rin siya kung ano yung mas gusto niya, Jollibee ba o McDonald's. Ano yung kanyang sagot? No, ipapanood ko sa inyo yan. Ano yung kanyang naging kasagutan? So the reason behind is that the former president doesn't want to create conflict. Ayaw niyang magkagulo. Ayaw niyang maghiwa-hiwalay. No? Yun po ang ibig nating sabihin dito. Sa makatuwid, ang nangyayari ngayon ay bahagi ng isang grand political agenda ni President Marcos Jr. na hindi naging matagumpay, at ang nasaksihan natin ngayon ay ang sinasabi kong napasubo na kaya panindigan na lamang. No? Kaya pansin ninyo mga kaibigan, kahit na kumbaga hindi na nila sinusunod yung saligang batas. Ang daming batas, matitibay, well-established nga kung titignan natin. Pero bakit? No, isang halimbawa, si Tebes, nahuli sa Timor-Leste. Alam naman natin na siya ay hindi dapat kunin. Alam natin na hindi siya isusurrender ng Timor-Leste kasi nga nag-file siya ng asylum. So, bakit siya ay kinidnap? The government of the Philippines ignored the laws. Kinuha pa rin nila ng sapilitan si Tebes. Di ba? So, ganoon din po yung kay Duterte. Hindi naman po ICC ang nagpahuli sa kanya. No, hindi naman po ICC ang nagpahuli sa kanya. Ginamit lamang po niyang kasangkapan ang ilan sa mga tao doon upang mawala sa landas nila si Duterte. Ginamit nilang kasangkapan. So wala pong kinalaman dito yung pagkaka-resign ni Karim Khan dahil ito po ay mayroong sexual misconduct case na kinakaharap. It's not related. No, it's not related doon kay Duterte. So pwede pa rin siya talaga kung tutuusin. Pero dahil hindi nga siya ang talagang prosecutor, it's BBM, nagpaparinig na po si Attorney Nicholas Kaufman habang maaga pa
habang maaga pa, no? Mahal na Pangulo, kasi habang tumatagal, sumasadsad yung iyong pangalan. Nagmumukha kang katanga-tanga. Nagmumukha kang weak talaga. Bakit? Kasi sa palaran na, nandyan na yan. O, di ba? Kahit alam naman nating mali na yung pinaggagawa mo. So, ito guys, panoorin ninyo kung paano sagutin ni Duterte yung video, yung Japanese reporter. So, makikita ninyo dito, wala siyang kakampihan. Attitude of diplomacy, if you are more for China or for Japan, and can you tell me the truth? Like if you like more Japan or you like more China? Okay, you understand? Can you translate? Mr. President, she is asking if you love Japan more or you love China. Between China and Japan, I think I love the Philippines more. Which do you like? Do you like Jubilee or McDonald's? Jubilee or McDonald's? Frankly, I do not eat, really, truly, seldom, very often. But I stick to bibingka and maruya. Native dish.